Soup na lang. Gusto mo yung chicken? Yung country chicken? Italian sausage. Okay. So, ayan. Yan. This one and chicken. Hi mga Mareshki! Hi mga Mareshki! Nag-date kami ni Mareshki again. Dito kami sa isang tindahan. We're outdoors mga Mareshki! Outdoor! Yeah, maganda dito mga Mareshki. Ano to? Outdoor, tindahan, sa loob. Yung cafe niya, merong indoor, merong outdoor. Yeah. Isa to sa mga paborito kong tambayan kapag summer. Ikot-ikot ka lang dyan sa mga halaman. Tapos dito na rin kami mag-lunch kasi na yung 12:30 na yata dito while we're filming this video. Yeah, 1 o'clock na pala. 1 o'clock na. Naabutan na kami dito ng malapit na kaming malipasan ng gutom kaya mag-lunch muna kami. Mga Mareshki. Kaya ito kami ngayon. At saka mga din doon sa loob may mga pang bahay, gamit ng bahay din. Hello. Just turkey with chicken noodle. Alright, thank you. Welcome. And with sauce, Italian sausage. And are you still waiting for anything else? No. Alright, good. Thank you. Thank you so much. Yan mga Mareshki, ito ang lunch namin. Yung potato soup, sausage, Italian sausage and potato soup. Sa akin naman is chicken noodle with the turkey sandwich. Mukhang ang sarap ng kanilang sandwich mga Mareshki. Ano siya? Turkey at saka yung bread na ginamit is grain. Ano ba tawag dito Mareshki? Multigrain. Multigrain na Mga Mareshki, medyo may ako sa mga terms. Kaya medyo kinoconsult ko muna si Mareshki. Ano nga tawag dito Mareshki? Kailangan niyang verification mga Mareshki. Yan. Kasi di ba sa Pilipinas, puro tinapay lang naman ang alam. Tinapay. Kain tayo mga Mareshki. Yes. So, turkey sandwich. Yes. Kain po tayo. Thank you Lord. Thank you Lord for the food. See, look at this mga Mareshki. Ano siya? Puno ng palaman. Tignan natin yung soup. Okay lang yan sa'yo kasi may gatas to. May cranberry siya Mareshki. Lighter siya. Ito naman yung chicken noodle, medyo mas thicker. Let's try it. Let's eat. It's good. Masarap. Home style yata. Mga, sabi doon sa parang fresh ang ginagamit nilang mga ingredients. Kaya yan. Walang Mareshki. Sobrang kapal. Wala akong malaking nga mo. Mareshki. Dito pang mga padimyo. Mga Mareshki. Tapos na po kami kumain. Pinilisan namin. Mareshki, mayroong nag-message sa amin. Tinatanong nila na kung paano daw kami nakarating dito sa Canada. Yan. Actually, may nagtanong na nito sa amin nung first month pa lang namin. Kaya lang nag-iintay-intay pa kami kung sino pang may gusto ng topic na yun. But yun, medyo naka-receive kami ng ilang request. So, yeah, siguro share namin konti kung paano kami nakarating dito. Kung ano yung naging way namin to get here. Yeah, so, Mareshki, ikaw, natatandaan mo pa ba? Tanda? Pipilitin namin mga Mareshki, pipilitin namin i-recall. Kasi
medyo matagal-tagal ng panahon. Yes. Actually, si Mareski, ilang taon ka na dito? Alimut na, mga Mareski. Mga Mareski. 14 years. 14 years. Oo. Nauna. Sino ba nauna sa atin? Nauna ka? Nauna ako. Ay, hindi ka 14. 16 na ako eh. Sige, Mama Reski. 15 ka siguro. We will, We will call a friend. Di namin matandaan ko. Hi. Hi. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Hindi ko alam kung sinong nauna. Pero alam ko nauna ako. Nauna ako ng ilang months, mga Mareski. So, ako dumating dito is 2007. Ako din. Yeah, 2007. Months lang ang pagkakaiba Yeah, natin. siya is winter siya dumating. Ako naman is early spring. Yes. Yan. Kaya medyo mga So, Mareski. yung ibang pangyayari sa buhay namin, mga Mareski, noong panahon na yun, medyo limot na namin. Pero syempre, yung paano kami nakarating, hindi namin malilimutan yun. Yes. Isang It's mga one of the milestone ng buhay namin. namin. Yes. Yan, isi-share namin sa inyo. Baka kung gusto nyong ma-inspire, kung gusto nyong magpunta ng Canada, maraming ways. Yes. Maraming ways, mga Mareski. Kami ni Mareski, magkaiba yung aming... magkaiba kami ng program yes. kung paano kami nakarating dito. So today siguro baka mahaba-haba tong storya na to, mga Mareski. Kung mahaba man siguro sa next vlog namin, discuss namin yung iba na hindi namin madidiscuss today. Yeah. So ikaw, Mareski, nare-recall mo pa ba? Ay. Paano ka mga Mareski, kwento ni Mareski Weng. Kasi ako, hindi ko rin masyadong, dahil hindi naman namin napag-usapan yan before, na alam namin kung paano, pero yung every detail of it, ay hindi namin na isa-isa pa. Or siguro, parang summary lang siya. Yeah, summary na lang. Yung mga medyo hindi mo talaga makakalimutan na mga dates, yun lang medyo may di-discuss namin. At yun nga, magkaiba kami ng program ni Mareski. Ang program ko po is nasa live-in caregiver program ako. So, iba yung entry ko. So, kung babalik natin sa kunting lang, backstory lang siya. Pumasok ko, domestic helper po ako ng Hong Kong for... So, cross country ka, Mareski? Yes, oo. So, direct from Hong Kong ka? Yes. Oo. Okay. So, sa mga Mareski namin, from Hong Kong. So, ganun po yung pathway ni Mareski. Yeah. So, how long ka sa Hong Kong? Almost 6 years. Oh, tagal mo rin, no? Pagka-graduate ko lang ng matagal ko na siyang naririnig about yung abroad. So, high school pa lang ako, alam ko na yung parang mga abroad. Tapos, may narinig ako about Canada, pwede ka mag-cross country from Hong Kong. So, parang na-inspire ako. At saka, after ng pagka-graduate ko ng 2001, wow, Mareski. 2000 ba? Yeah, 2001. So mga Mareski, parang 2001 medyo... ka na nag-graduate? Medyo history na po ako. Tataka ako, mga Mareski. Ito, mas matanda ako dito. 2001 ka graduate. Excuse me, mas matanda ako sa'yo. Ay, ako pala. Okay. 2000. So, pagka-graduate ko, March yun So, after March, lumuwas ako from probinsya. Taga-Borongan po ako. Probinsya, tapos nag-Manila ka? Nag-Manila. Pampanga lang actually. Pampanga. Nag-Pampanga ako dun sa tita ko. Okay. Shoutout sa auntie ko. I love you. So, nagpunta ako doon. Tapos parang... Unang-una, isa sa mga rason kung bakit tayo nag-abroad, diba, is to help sa ating family. So parang yung thinking mo. Sabi ko, paano ako agad kikita ng, kasi ang kinuha ko po is education. So after nun, pagkukuha ka ng exam, tapos syempre maghihintay ka pa na makapasok ka, diba? Tapos sa Pilipinas naman, ang competition talaga sa atin, ang laki. So, yeah. Sabi ko, paano ako makakakita na makakatulong na mas mabilis? So I decided na mag-abroad. Yeah.
So ang una kong pinuntahan So may kakilala ka sa Hong Kong? wala. Dati, As in wala. talagang pagka ano. Lakas ng loob mo ah. Oo. Ayun pala, ang lakas At ng saka loob ko. that age, di ba? Yes, 21 mga 21. mareski. Oy, fresh graduate, charot. Payat pa po ako noon. Ay, mga Mareski, ito yun. Yes, ganun talaga. Yan, picture niya. Tapos, so nag-try ako sa isang agency. Sa Tarlac ako nag-apply. Kasi 'di ba meron na rin yung mga parang hindi talagang ano na agency, Yan, parang naloloko mahirap ka lang. talaga. Kasi yun nga mga mareski, ang isang sa bawat desisyon natin sa buhay, wow. Meron talaga tayong risk na gagawin. Kasama yun. Oo, lahat. Kasi kaya, ang bata ako pa noon, syempre, sabi ko maraming, para hindi ka maluko. So yun, nakapunta ko sa isang agency, nag-apply, nakuha naman ako agad. At, How long ka naghintay? so, siguro sabihin natin, April ako lumuwas. Kaka-graduate April, mga November, nakaalis na ako. So, mga ilang months din. Ano lang yun, mga Mareski, pa Hong Kong pa lang Oo. siya nung time na yun. Kasi tingnan mo mga rescue sa agency may mga training pa. Siyempre kailangan kung pupunta ka sa isang lugar medyo kahit pa paano alam mo yung culture, yung kanong gagawin at para naman kahit pa paano, 'di ba? Biang Pilipino kahit sabihin mong ano, ganun ang trabaho natin na OFW, kailangan may represent din natin ang ating pagiging Pilipino na you can do ano, something. Oo. Tapos, and I am so blessed na yung naging amo ko is napakabait. Na up until now, meron kami Ilan ang alaga communication. mo? Pumunta ako doon, isa pa lang. So 1 year old pa lang yung alaga ko. Tapos mga after 3 years, nagkaroon siya ng 4 years, nagkaroon ng pangalawa. Tapos bago ako umalis doon, 1 year old na yung alaga akong pangalawa. So, pero napakabait nila. Silang, akala ko, alam mo yung mga Mareski, makaka-relate po ang ilang mga OFW, lalo na yung mga DH, tawag doon, di ba, sa Hong Kong. Na, swerte ka pag napunta ka sa mga among mababait, na ituturing kang pamilya. Ako rin mga Mareski, meron din akong 2 kamag-anak sa Hong Kong. Pero yung isa-isa, nag-for good na siya sa Philippines, yung kapatid kong panganay. But meron akong pamangkin sa Hong Kong, ganun din yung trabaho niya. Yeah, mahirap. Kasi unang-una, lalayo ka sa pamilya mo, kumbaga sa comfort zone mo, wala ka na doon. Tapos ibang culture, ibang salita. Tapos hindi mo talaga alam, makikipagsapalaran ka talaga. Kaya it's a challenging Tapos how long ka sa Hong Kong? How many years? Almost 6 years ako. 6 Kasi 3 years. contracts. Every contract 2 years, So, diba? 2 contracts ka. Yan. Then what made you decide to apply to Canada? Hindi kasi sabi ko, balak namin mag-for good na ako after ng Babalik ka na ng contract. Philippines. Oo, Philippines. Pero naisip ko na sa aminin natin sa hindi na medyo mahirap talaga pag uuwi ka ng Pilipinas kung hindi ka sure kung makakabalik ka ng trabaho na Saka hindi ka nag-start ng trabaho doon. So, anong experience mo? Kaya sabi ko, at saka ang competition sa atin, ang daming mga professionals na mga Parang naisip mo nun siguro, anong tatrabahuhin ko doon pagbalik ko? Plus, yung edad ko ba, kaya ka bang makipagsabayan sa mga bagong graduate? Kasi ano ka na noon, 26 ka na, 26 27 ka na. So sabi ko, how about itry ko naman ang mag-Canada? Wala talaga sa isip ko yun nung umpisa, pero may kakilala ka dito? Wala na din. Nagbigay sa'yo ng idea? Wala din. Wala. Ang mga kakilala ko naman, na mga kasabayan ko na naandun sa Hong Kong, mga taga sa probinsya din namin, minsan nagkikita-kita kami, sabi niya, uy, mag-Hong Kong, mag-Canada tayo. Ganito yung agency. May agency kaming galing base dito sa Canada na nagpupunta sa Hong Kong. Alam mo mga Reshki, isang kwento ko lang. Kanina pa kami nagkukwento, pero pandagdag lang ito. Isang unang interview ko, in-interview ako ng isang employer
Tapos, syempre mga question about sa alaga sa anak. Natatawa ko doon kasi syempre medyo fresh pa yung sa isip ko yung paano pag-interview, sa job interview, di ba? Parang dinidiscuss yun sa school. Abay, medyo ginalingan. Ginalingan mo. Canadian. Hindi siya Asian Canadian. Parang so, anong agency? Hindi, nung employer talaga na nag-interview sa akin. Kasi through phone lang ang interview. Gulo ko ng mga mareski. Okay. So yung interview sa akin nung employer, tinatanong kung anong gagawin ko about sa alaga niya. So nakakatawa nun. Medyo nagyabang kasi ako. So, sabi ng agency, hindi ka matatanggap kasi parang ang personality ko daw strong. Ay, ganun ba? Okay. So, kailangan, ano ba? Oo, medyo, ewan ko, iba yung hanap nila. Hindi yung angkop doon sa hinahanap nila. So, hindi ka nakuha. Oo, hindi ako nakuha. Pangalawang interview ko naman. Ano yun? Personal interview yun? Through phone. Through phone. Okay. Pangalawang interview ko naman, mga mareski, nakakatawa. Kasi, sabi ko sa sunod, ay medyo bababaan ko na. Yung level ng energy mo, binaba. Hindi na ako masyadong magyayabang. Hindi ka na nagpabibo. So, binabaan ko na siya ng konti. Pero, ang nag-interview naman sa akin is Canadian naman, puti na employer. Direct na yun. Oo. So, from that, yun ang naging amo ko. So, nagko-communicate na lang kami through emails. Dalawa yung anak nila. Up until now din, dito rin sa lugar namin na maganda pa rin yung namin. Relationship. Yeah, mga Mareski. Na-meet ko yun, yung amo niya dito. Mabait. Yeah. Maswerte si Mareski sa mga naging amo niya. Yeah, sa lahat na naging amo ko. Kahit yung sa nagyayabang na naman. Nagyayabang na naman. Kahit sa mga pinapasukan ko dito, mga Mareski. Sabi nila, you can come back. Pero pag nag-a-apply naman akong coming back, hindi ako tinatanggap. Ayun, mga Mareski. So, bale, ang contract nung nanny ang category nun eh. So, sa caregiver pa rin. Ang pasok live-in caregiver, yun yung pathway ni Mareski. Yes. Tapos, tinapos niya yung contract niya ng 2 years. 2 years. After 2 years, pwede ka na mag-apply ng permanent residency. Yes. Tapos, before they grant the permanent residency, parang meron kaya mo ng open work permit. Open work permit, yan, may stage na ganun, mga Mareski. Pag nag-apply ka ng PR, ang ibibigay mo na sa'yo is open work permit for a year at least, ganyan. Until mag-grant yung permanent residency mo. So, kay Maresking case, how many years were you to get your permanent residency? Almost 4 years lang. From 2 years na live-in caregiver program. Since dumating siya dito. Yeah. So, after a year, mag-a-apply ka ng open work permit. Tapos, sa after a year ng open work permit, parang lumalakad yung proseso. Parang habang while waiting for your residency, mga Mareski, open work permit ka nun. Yun yung mo. At saka, yung open work permit, mga Mareski, allowed ka na magtrabaho sa ibang employer. Para hindi ka na nakatali doon sa isang contract mo. Pero, ba't din yung iba, pag okay naman pa rin sila doon sa employer nila, sa current employer nila, kahit nga PR na sila nag-stay pa rin sila doon. Pero minsan gusto mo na ng parang you want something else na or additional na trabaho. Yeah. Ayun. So pag may open work permit ka na, allowed ka na to do that. Yes, oo. Legally. Pero may mga restrictions pa rin yata yung sa open work permit, di ba? Pero hindi ka pa rin pwede mag-aral. Work lang talaga yan. Work lang siya. At saka yung kagandahan doon, mga Mareski, ang live-in caregiver program is sure siya na mag-grant yung permanent residency mo. So, madali lang. Yun, pag everything is okay naman, mga Mareski, yung papers mo, yung experience mo, yung
everything, lahat sa Oo. document mo, pag okay siya, exactly 2 years Yeah. lang, pwede ka na mag-apply, tapos ipoprocess na yon, and then they will release your open work permit. You will wait for a year, then, yun na, ipoprocess na nila, Yeah. continuous na yung, ano mo, ang waiting ka na lang. Oo. Then, max nung 4 years from the day na nag-arrive ka dito, Oh. yun, magagrant na yung PR mo. Kung everything is okay. Yeah, kasi kung wala kang mga, alam mo dito mga Mareski, ang ano dito is ang documents mo is talagang valid at saka may ano yung ayaw nila ng mga alam mo yun talaga yung parang mga dinoktor na Yung mga dinaya, oo. yung mga gagawang recto, ay hindi Oo. mga Mas Mareski. Kasi kailangan ano talaga nila. dito, napakahigpit nila sa mga documents. Oo. Kaya kung babalak po kayong mag-apply, siguraduhin nyo lang po na yung lahat ng documents mo is mga valid. Walang problema, wala kang magiging Smooth lang ang process Oo. noon, mga Mareski, mabilis lang. Ayun. Tanda mo pa Mareski kung magkano. Ay, by the way mga Mareskis, nung nag-apply si Mareski nung PR niya, nung under contract siya nung first 2 years, tapos nag-apply siya ng kanyang PR, siya lang po yung gumawa. Yes. Yun, wala siyang agency. Siya lang online, nag-print out siya, sinearch niya. Yeah, hindi siya gumastos ng assistance, Yeah. mga Mareski. Ano lang, yung mga immigration fee lang yung binayaran ni Mareski. Ang mga Mareski kasi, kung i-follow mo lang din sa instruction doon sa website ng CIC, Yun na yun. yun lang, madali lang siyang i-follow. Medyo may may kahirapan ng konti kasi syempre babasahin mo, kukumpletuhin mo yung mga documents mo, tsaka iintindihin mo doon yung mga instruction kasi pag minsan, ma-miss mo yung isang document na kailangan nila doon. Babalik yung application mo. So talagang kailangan mo lang siya But ang kagandahan naman dito mga Mareski, pag hindi ka sure, tawag ka doon sa May helpline. Oo, tatawag ka lang at saka medyo magtatagal lang ang tawag mo pero ma-instruct naman. Mayroon namang instruction. Yun, galing mga Mareski, tiyaga lang pag nung nag-process siya, yun lang. Kasi kung immigration fee, medyo tapos isa lang ang trabaho mo, medyo mabigat mga Mareski. Yes, mga Mareski. Totoo yan. At saka ang kagandahan dito, no? Pagka nandito ka na, pag hindi ka lang maarte, any job. Basta kailangan lang. Pero common na yun, basta nag-OFW ka, alam na ng mga Pilipino yun na kailangan open-minded ka. Yeah. Yan ang number 1. Ako, personal advice ko yan, mga Mareski, sa mga nagbabalak magpunta dito. Kailangan open-minded ka. Napakalaking yan. Oo, yung parang madali kang maka-adapt ng, Pero yeah, ang gandang edge yung sa'yo. Filipino naman is kahit saan yan. Oo. Kaya natin yan. Ine-expect mo nga sa isang lugar, no? Parang layo-layo na, parang walang Pilipino. Makita-kita ko, magpapagas ka. May Pilipino. Nakakatuwa yung Pilipino as in. Mapaproud ka na yung hindi kayang gawin ng ibang lahi. Kayang gawin ng mga Pilipino basta marangal lang, di ba? Kahit pa yun. Mga Mareski, si Mareski Weng, nakilala ko to, yan, under pa rin siya ng program na yon. Bago lang siya dito. Parang kararating lang yata nito. Ay, hindi naman. Mga siguro 1 year. next year. Mga 1 year na siya dito nung nagkakilala kami. Yeah. So, matagal na rin kaming nagbobolahan pala. Mga Mareski, makikita niyo po ang change from nung bago kami. Share namin. Ito sa video na to. Kayo Mareski, balik naman tayo. Do you think it will be too long for sa atin? Okay lang. Kaya pa ba? Hindi naman i-detail. Ako naman mga Mareski, ang way ko naman dito is nominee program. So, sa Saskatchewan nominee program, yun. Ang principal applicant ko is yung asawa ko. So, siya yung skilled worker ang category. So, may agency rin kami, mga Mareski. Ito yung agency namin. Yan. Legit yan, mga Mareski. Hanggang ngayon, operational pa rin sila. Yan. I-browse nyo lang yung website nila or Facebook page nila. Every now and then, meron silang
open na job for Canada and meron din sa Other ibang bansa, countries, yeah. other countries like Finland ang alam ko lately. Yeah, so yun. So ano naman ang naging proseso ng mga Mareski sa ano? Ang system principal ko is yung asawa ko. Kami naman mga Mareski, back in the Philippines, kaming mag-asawa. Wala pa akong anak noon, bagong kasal pa lang din kaming mag-asawa. Maayos naman yung trabaho namin. Maganda naman. Parehas kaming nasa manufacturing company. Okay naman yung sahod namin. Ewan ko ba, parang nagustuhan din namin. Unang-una din, wala rin kaming kakilala dito. Actually, pangatlong bansa namin ang Canada. Yeah, pangatlong bansa. Ang una naming in-applyan is New Zealand, mga Mareski. Nag-try kami ng New Zealand, kaming mag-asawa. Way back then, uso yung mga point system. Yeah, yung tapos yan, ganyan. So, tapos may show money, ganyan. So, medyo may na-save naman kaming ng asawa ko. So, kaya medyo malakas yung loob namin na mag-apply. Alam mong kakayanin. Sa New Zealand, ano nga bang naging ano namin? Ayun, masyado daw kaming bata. Parang ganun. Kasi ano so, pagdating sa experience, sa number of experience, okay. Pero parang meron silang imimit na yung age, sa age requirement, parang ganyan. Kaya kung 21 ako nung by that year, siguro mga nasa 20s or... Hindi, nag-Hong Kong pa eh. Kami nun mga Mareski, 25 years old pa lang kami. Nagbalak na kaming pumunta nga. Actually, parang kahit saan. Yun nga, ang una namin is New Zealand. So, nag-ano pa kami no, nagbigay kami ng pera sa isang agency. Hindi ko na babanggitin kung anong agency yun. But somewhere sa Taft Avenue, sa Manila. Yan. Nagbigay kami ng 20,000 just for the assessment. Yeah, parang immigration assessment at chuchu, parang ganyan. So dahil sa kagustuhan naming umalis, sige na nga, sabi kong ganyan. Ayoko sana kasi sabi ko, nanghihinayang ako kasi 20,000 back then is malaking bagay na. Malaki na. Kaya lang, sa back ng mind ko, parang ayokong pagsisihan na hindi ko binigay yung money tapos walang nangyari sa amin. Parang, sige, let's try. Kaya nga kami nagtatry parang ganyan. So yan, nagbigay ako ng 20,000. Nabawasan ang ipon namin. Tapos, malaman namin ganun, bata pa daw yung asawa ko. Kasi nga, lang nun ginagamit kong principal is yung asawa ko. Kasi siya sa atin, licensed mechanical engineer. So siya yung laging principal applicant. Ayun. Tapos, in short, hindi kami nagkaige sa New Zealand dahil nga sa age namin. Parang back then, 25 lang yung asawa ko, 24 naman ako. Masyado daw kaming bata. Pero baka hindi pa seryoso. Ang tingin nila, baka hindi pa seryoso. So, hindi na nga namin na-meet yung age qualification. Hindi ko alam mga Mareski kung totoo yun ha. Basta yun ang sabi sa amin. So, yan. Wala pa kaming alam nung time na yun eh. Ayun. Ang sumunod naman mga Mareski, hindi pa rin kami tumigil. Nakipagsapalaran pa rin. May nakita naman kaming yung papunta naman ng Australia. Rin skilled worker din yun. Kasi nung time na yun, usong-uso yung skilled worker na category. So, ayan, nag-apply din kami. Nako, napakaraming interview na pinagdaanan ng asawa ko para dun sa makapasa dyan. Yung mga nakailang elimination, nakasama siya hanggang sa final na elimination, na-eliminate siya. Ayun, hindi siya nakapasa kasi parang yung mga kasabayan niya is parang mga ex-abroad na 10 years experience, 15 years experience, ganun yung mga kasabayan niya. So, in short, bata pa rin siya compared dun sa competition ng time na yun. So, yun. Pero wala naman kami ginastos doon, yung mga pamasa-pamasahe lang, ganun talaga. So, yun lang naman. Pero other than that, wala kaming inilabas na pera ng application namin papuntang Australia. Tapos yun, nung pangatlo, parang gusto na niyang sumuko. Sabi ko, wag. Sabi ko kasi, malay natin. Parang ganun. Tapos mahilig akong bumili mga Mareski ng yung newspaper every Sunday. Tapos nakita ko yung kasi ako yung tagahanap niya kung saang agency siya pupunta. Siyempre, ganyan ang mga suporta natin. Kasi siya nga yung ginagamit kong principal applicant. Tapos one time, nakita ko yung
agency na ginamit namin, ito nga, yan. Yeah. Nakita ko yon sa newspaper. So ginupit ko siya, mahilig ako maggupit mga Mareshki. Yung mga possible naming applyan, gupit ako ng gupit every Sunday. Okay. Ayun. So isa doon yung agency na pinuntahan niya. Tapos actually, itong pa-Canada is yung kasabayan halos nung Australia niya eh. Nung mag-apply kami sa Australia, halos kasabayan. So nung pagkagaling niya ng Australia, pag aalis siya ng bahay mga Mareshki, pinapadalang ko na siya ng, ito, along the way to, daanan muna. Sayang yung pamasahe. Yun, ganyan kami. Sige, sabi niya, dadala na niya. Nung na-eliminate nga siya, nung hindi siya nakasama nung papuntang Australia, tumawag siya sa akin na pauwi na sana siya. Sabi niya, pauwi na ako, ganyan. Malayo to yung susunod na binigay mo sa akin kasi parting Novaliches, sabi niya gano'n. Sabi ko, nandiyan ka na rin, sayang yung pamasahe, sabi ko ganyan. Sigurado ka? Sabi ko, dumiretso ka na, sabi ko ganyan. Ayan, mabuti na lang, dumiretso siya. Yun pala yung magbibigay sa amin ng opportunity. Sometimes you have to go further. Yan, mga Mareshki. Mahugot. So, skilled worker siya. Bale, car mechanic yung niya, yung job. Nauna siya sa akin dito ng 6 months kasi ganun yung program. Bali actually siya, family visa. Family visa siya. So may isang car dealership dito na nag-hire sa kanila through that agency. Ayun, tapos 6 months, nauna siya dito for 6 months na medyo nagka-issue lang siya sa exit niya sa border. Kasi dito kailangan hindi siya nag-exit ng Pilipinas eh. Pag nandito ka na sa Canada tapos nagpalit ka ng visa, kailangan mong mag-exit. So yun, kailangan niya mag-exit. Medyo nagka-issue siya sa US border. So na-adjust yung aking flight. Pero yung program namin mga Mareshki, naunang umalis yung asawa ko, but at the same time naka-process na rin ako. Tapos ang timeline nun, within 6 months, maa-approve ako, makakasunod din ako, parang ganyan. So yun, ang kagandahan doon sa ginamit kong, medyo malaki ang gastos back then mga Mareshki, iba kasi ngayon, iba dati. Kami, ang kagandahan doon sa agency na ginamit namin, staggered yung payment. So pag wala kang dumating na papel ng next step, wala ka pang munang babayaran, parang ganyan. So parang sure ka, pwede ka pang makapag-ipon along the way. Ayun. So pumunta siya dito ng June, December, the same year mga Mareshki, dumating yung visa ko. Before Christmas. Pero hindi agad ako umalis kasi nga nagka-issue siya sa US border, US-Canada border. So na-adjust yung flight ko, and since sabi ko magki-Christmas, gusto ko makasama yung family ko for the last Christmas. So okay lang, the next year na ako sumunod dito. Yun. So ako, landed immigrant po akong dumating dito, automatic. Yung asawa ko nung nag-enter is work permit. Nung nag-grant yung visa ko, nag-grant din yung visa niya. Yun po yung family visa na tinatawag. Ganun. So yun, dire-diretso na mga Mareshki. Yan, sa ngayon mga Mareshki, maraming ways na makapunta. Ngayon, madami. Yung ina-in niya yun, yung student. So back then, yung amin, or kahit hanggang ngayon, mayroon yung live-in caregiver program, tapos yung mga provincial nominee naman, yung provincial nominee. Ang kagandahan yun mga Mareshki, like yung sa kanya, sigurado ka may trabaho. Sa amin din, sigurado ka may trabaho. Pero yung sa kaso ko, since spouse ako, kahit walang trabaho, ma-approve ang visa nyo. Kasi yung principal ko, nagtatrabaho. Siya yung siya yung may trabaho. Ayan, so dito na lang ako naghanap ng trabaho nung nakarating ako. Ayun. So yun. Ako yun, mga Mareshki. Landed immigrant ako. Maganda. Yung sa part ko naman, ng pang 3 years ko, pang 2 years ko, in-invite ko yung asawa ko dito. Tapos, habang pre-na-process ko, kasi open work permit ako, pre-na-process ko yung papel namin, kasabay na siya. Kasi cross-country din yung asawa niya, mga Mareshki. Galing naman Saudi yung Galing asawa siya ng ko. Saudi. Ang kagandahan talaga, parang
alam mo yung favor na yung amo mo is napaka bait. Yeah. Hindi mo talaga, kaya hanggang ngayon, yung kahit yung mga naging amo kong mga nakaraan, hindi ko sila makakalimutan na hindi batiin or i-meet pa rin, makipagkita. Kasi alam mo yung ang laki na naging part, makaka-relate po yung ibang mga mareski natin na naging ganun ang way ng pagpasok dito. Kasi naging instrument sila para yung mapabuti ka. Oo. Yeah, mga mareski, bilib ako dyan. In 1 year, mayroon siyang isang araw na ini-spend dun sa ex-amo niya para makasama sila or basta or magkita man lang sila. Kaya nga kung uuwi ako sa Pilipinas, balak kong daanan yung dati kong amo. Pero alam mo mga mareski, last 2017 or 2018, pumunta dito yung amo ko dito sa Canada, pumunta yung amo ko sa nakita sa sila. Hong Kong. Nagkita kami. Alam mo ba mga mareski, kwento ko pa, instead na ako magregalo or magiging host, sila pang nag-book ng hotel namin. Nakakatuwa. So ngayon naman, nung umuwi naman kami ng Pilipinas, sila pang nagsundo sa amin sa airport. Dumaan kami sa Hong Kong. Silang nagsundo sa amin sa airport. Ganon sila Yeah, tapos very nice. Napakabait ng mga naging amo. Yeah. Pero sa inyong part din naman, kahit pa paano, na naging instrument din sila, di ba? Naman. Yeah. Hanggang ngayon kasi Oo, Mr. mga mareski, Eva, ang aking asawa hanggang ngayon, yun lang yung employer niya. Yes. So mag 17 years na siya doon. Isa lang ang naging employer niya. Kasi ano naman siya, mahal niya yung trabaho niya. Yeah. Gusto niya yung ginagawa niya, mga mareski. Yes. Yun lang naman yung importante doon. Nakakatuwa mga mareski. Masayang alalahanin. Oo, yung ibang, kung gusto niyo pang i-detalye yung iba mga mareski, specify niyo. Comment down below kung anong gusto niyo Yan, nag-work po ako sa isang agency, nagpo-process yun ng mga papers ng gusto mag-stay dito sa Canada. Nahinto lang siya. Nahuminto ako kasi nagbuntis po ako. Yes. Yun, tapos hindi na ako bumalik kasi nagkaroon kami ng negosyo. Nung may kasosyo ko yung dalawang kaibigan ko, yung dalawang mareski ko rin. Oo. Yun. So, since then, hindi na ako nag-work. Naghanap na lang ako ng ibang racket na hawak ko yung oras ko. Kasi doon sa previous ownership namin, nung business namin, parang na-feel ko yung freedom na walang amo. Na pwede naman. Basta gagawa ka ng paraan kung paano magkaroon ng sariling pera. Yeah, that's right. Yun. Alam mo mga mareski to, maabilidad. Bilib ako parang dito. Ginawa ko lang, parang I build my own. Parang ganun mga mareski na may pera akong sarili. Pero mareski, I'm very thankful kay Mr. A. Oh yes. Yeah, kasi Yeah. He let me na maranasan yun. Oo. Na from day one, from nanganak ako is nakatutok ako sa mga anak ko. Yeah. At saka kasi nung dito rin, alam nyo mga mareski, dito rin naman pagka may mga anak kayo, mahirap talaga na mga mareski, kasi sariling sikap talaga. Wala ka ditong may mga kaibigan ka, pwedeng mong... I'm very grateful sa mga kaibigan ko, mga mareski, kasi pag meron akong kailangang naiiyak ako. Love you. Yeah, mga mareski. You wanna use my used? Naalala ko kasi mga mareski nung maliliit pa yung mga anak ko. Oo. And mga mareski ko yan. Ano kaya nagpaiyak? Yung tea. Alam mo mga mareski, mahirap dito yung may maliliit kang mga bata. Tapos wala kang pamilya. Yeah. It's way different magkaroon ng pamilya sa Pilipinas. Pero nakaka-amiss, no? How we survive. Para naman ako may anak. Yung mga mareski, talagang naalala ko lang. Kasi yung mga kaibigan ko, talagang pag may pupuntahan ako, may trabaho ako, iwan ko sa inyo, ganyan. Ang pangit ko pala pag umiyak. Ay, talaga namang tinulungan nila ako hanggang lumaki na yung mga anak ko. Oh, yeah, kasi isa din yun na naging way na hindi ka talaga na bumalik sa trabaho kasi may mga maliliit, kaya mas maigi na ni mareski. Ngayon, mga mareski,
Malaki na yung mga anak ko, hindi na kailangan ng babysitter kasi yung bunso ko is mag-11 na. So dito kasi 10 years old, may home alone na sila, kukuha lang sila ng course. So pwede mo na silang maiwan sa bahay. Yes. Mag-isa, pero hindi sila pwedeng mag-babysit until 12. Yeah. Eh yung panganay ko is magpo-14 na. Yeah. So naiiwanan ko na sila, actually parang hindi na less na yung pangangailangan nila sa akin. So actually pwede na ako bumalik ng work, pero since na build ko na nga yung sarili kong kita, hindi na muna. At saka, ang kagandahan pa dito, lagi siyang day off. Ako yung oras ko, mga Mareski. Ako magde-declare. Ayun. Pasensya na, napaiyak ako. Naalala ko talaga, mga Mareski. Gamitin mo, Mareski. Pinaiyak. Naalala ko yung buhay ko nung maliliit na yung mga anak ko. Tapos winter, magtatrabaho ka. Alam mo, Mama Reshi, kaya yung isang way na bakit ako kinuha ng amo ko, kasi ang mahal dito ng magpa-babysit. Oo, mga Mareski, kung magpapa-babysit ka tapos ang trabaho mo lang is parang yung regular wage ka lang. Naku, parang nagtrabaho ka lang para dun sa babysitter mo. So, wag na lang. Oo, kaya ng Yeah. Kaya naiyak ako, mga Mareski, kasi ang haba nung taon na na nakisuyo ako sa mga kaibigan ko. Hindi naman. Kasi alam mo yung mga Mareski, yung meron kang kaibigan na halos kapamilya mo na. We enjoy naman sa mga yung bata naman. Alam mo, mga Mareski, kami wala kaming anak nung aking hubby. Pero naranasan naman namin yung paano ng maliliit. Kasi pag nung lalo nang maliit pa yung dalawa, minsan iniiwanan sa bahay namin. Pagkararating mo, na-feel ko rin yung parang yung ngingiti sa yung bata kahit pagod ka. Kaya nakakatuwa. Kaya talaga, mga Mareski, I'm so grateful sa sa yung Dabarkads ko, yung lagi ko kasama sa vlog. Oo. Isa doon si si Mama P. Yung mga Mareski talaga. Shout out! Kaya napaka-importante na meron kang yung hindi lang basta kaibigan na, you know what I mean, mga Mareski, especially yung mga buhay abroad. Yan, I know, nagigets nyo ako. Makaka-relate kayo sa akin. Mahirap. Hindi ka guys sa Pilipinas, andyan yung nanay mo, andyan yung mga kapatid mo, marami kang mapapakisuyuan. Dito wala, mga Mareski, sariling sikap. Parang pagkalabas mo ng hospital, kailangan mo ng kumilos. Kasi ikaw lang. Kaya ako I'm so grateful sa mga kaibigan ko na halos kapamilya ko na. Yan, talagang along the way. Kala ko. Yun, mga Mareski. Lahat ng questions nyo regarding immigration, visit, tourist, papuntang Canada, sa website po, ito po. Makikita. Iwan ko po yung official link. Yan. Mahirap po kasing ma-scam. Huwag kayong papaskam, mga Mareski. Ang hirap ng buhay. Yung paghihirapan yung pera nyo, tapos magagastos sa, alam mo yun. Tapos, lulukuhin lang pala kayo. Kaya, pero, that's how we came here. Yan. The process. Yun ang story namin, mga Mareski. Pero marami pa kaming istorya. Marami pa. Yung is parang kumbaga sa buod lang yun. Buod. Summary lang yan, mga Mareski. Kasi for how many years na rin naman, di ba? Yan. Pag may question kayo tungkol dito, comment down below or i-message nyo po kami. Sasagutin po namin yan. Ng totoo. Yeah. Mahirap kung ang tanong nyo naman is mahirap ba ang buhay? Lahat po nagsimula sa mahirap. Lahat naman po, kahit saan. Si Mareski pumunta dito, walang kamag-anak. Kami po, wala kaming kamag-anak. So, but you can build. Pag nandun ka na sa isang lugar, you can build a family away from Filipino home. tayo. Natin yan. Master natin yan. Kaya alam mo yung mga minsan, mga Mareski, nung bago ako dito, pagka nakakita ka ng Pilipino, uy, kabayan. Alam mo, yan? Yung para kang, you feel at home, parang ganyan. Pero ngayon, mga Mareski, sobrang dami na po yung mga Pilipino, hindi mo na mamimiss.
So, joke lang. Hindi mo na yung, alam mo yung dati. Hindi mo kasi, hahanapin na mayroon kayang akong kabayan dito, parang oo. ganyan. Kasi alam mo nung dumating ako dito, yung Ilan lang. ilan pa lang. Hindi, Totoo yun, marami na sila dito. Mga siguro pirang ilang pamilya. Pero nang after 6 Dito lang po yun months, sa ano namin, sa town namin. Nung time na yun, nung bagong dating kami, parang lahat ng Pilipino dito is pwedeng mag-meet up sa isang bahay. Oo, magkakilala. Ngayon hindi na po eh. Tapos, Dami na. after that, nako, sobrang dumami na. Pero, you know, yun na nga rin na magiging way na makakilala ka at makakabuild ka ng family away from your home, from your family. Yun. So yun ang kwento namin mga Mareski. At ako'y napaiyak pa. Nag-drama pa siya. Pero pa akong teleseryeng nangyari. At saka ako naman, dinamay pa. Hindi, naalala ko lang talaga mga Mareski. Ayun. Yun lang naman ang aming senior sa inyo. Yeah. Kami pauwi na mga Mareski. Yun lang muna sa vlog namin today. Medyo napahaba-habang Medyo napahaba. Pero we really like it kasi na yung parang na-refresh or ang sarap mag-reminisce ng mga sinimulan. At saka alala mo kung paano ka nagsimula. at saka yung mga tao bang naging part ng naging instrument kung paano ka naging nandito ngayon. Thank you and shout out sa lahat ng mga loves ko. Sa dating mga amo ko. At saka yung isang auntie ko, napaka-supportive din yun. Ngayon nasa US siya, isa sa mga naging instrument na nagpaalis sa akin. That's good. Pinaalis niya ako, umalis ka na. Joke lang. Love you. Okay, sige mga Mareski, until sa next vlog na lang uli namin. Bye! Thank you for listening and your time with us. Salamat! Bye-bye po!